Kwento ng mga nagmamay-ari ng hardin. May mga kalalakihan na nakatira sa isang nayon sa Yaman at meron silang isang hardin na minana nila sa kanilang ama, na kung saan mayroong masasarap at kaaya-ayang mga taniman at mga prutasan. Kaya sa video natin ito ay mapapanood mo ang kamangha-manghang kwentong ito na tiyak na kapupulutan mo ng aral, kaya simulan na natin. Pero bago yan, huwag mong kalimutang mag-like at mag-subscribe at i-click mo na din ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating mga videos tulad nito. May isang matuwid na tao na nagmamay-ari ng isang hardin. Siya ay mabuting tao dahil lagi niyang hinahati ang kanyang ani sa mga mahihirap at tinutulungan ang mga nangangailangan. Nang namatay ang matuwid na taong ito, minana ng kanyang anak na mga lalaki ang kanyang hardin. Nang mapasa kanila ang hardin ng kanilang ama, itinigil nila ang pagtulong sa mga nangangailangan at paghahati sa mga mahihirap mula sa kanilang ani na dating ginagawa ng kanilang ama. Kaya't binigyan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pagsubok. Ang kanilang ani ay dumoble kaysa dati. Nang makita nila ang kanilang maraming ani, sila ay nagmayabang at minasama ang gawain ng kanilang ama tulad ng pamamahagi ng ibang ani sa mga mahihirap at pagtulong sa mga nangangailangan. Inaakala nila na ang hindi paghati sa ani sa mga mahihirap at di pagtulong sa mga nangangailangan ay dahilan upang sila ay yumaman. Hindi nila alam na ito ay pagsubok lamang sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil dito, sila ay nangakong pipitasin nila ang mga bunga ng kanilang hardin ng umagang umaga upang hindi makakain mula rito ang mga iba. At hindi sila nagsabi ng inshallah na ang ibig sabihin ay sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya't nagbaba ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanilang hardin ng apoy sa gabi, at ito ay nasunog habang sila ay natutulog. Na kung kaya ito ay nasunog at nagmistulang ginapas. At sa pinakaumpisa pa lamang ng umaga ay nagtungo sila sa kanilang hardin, na ang kanilang masamang layunin ay ipagkait sa mga mahihirap ang anumang bunga ng hardin, na sila ay umaasam na kayang-kaya nila itong gawin. At nang nakita nila ang kanilang hardin na nasunog, sila ay nagulat at inaakala nila na sila ay naliligaw at nagkamali ng daan tungo sa kanilang hardin. Subalit nang mapatunayan nga nila na ito nga talaga ang kanilang hardin, kanilang sinabi, "Kaluwalhatian sa Allah subhanahu wa ta'ala na ating Panginoon. Katotohanan, tayo ay naging mapaggawa ng kamalian." At pagkatapos ay nagharap-harap sila sa isa't isa na nagsusumbatan at nagsisihan, na kanilang sinasabi, "Kapighatian sa atin dahil nilabag natin ang hangganan na itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagkakait natin sa mga mahihirap at paglabag natin sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala." إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. Yan ang ipinarusa sa mga nagmamayahari ng hardin, at ganito rin ang igagawad na parusa dito sa daigdig sa sino mang lalabag sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala at ipagkait ang anumang ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala na biyaya.
sa mga mahihirap at mga nangangailangan. Subalit, katotohanan ang parusa sa kabilang buhay ay mas matindi kaysa sa parusa dito sa daigdig.